Hello mga meses! Maaga nga kami nga nagising nga nito nga ni Daddy Ben, mga 6:30. Maaga pa ba yun? Siyempre, kailangan nga kasi nga namin nga mag-prepare kasi nga graduation nga ni Ate Zoe. Habang ginigising nga namin nga si Ate Zoe, naku po, nagpakano pa nga ng gatas nga ang batuta. Kala mo talagang baby pa. Palagi ko naman sa inyo nga sinasabi na hanggat gusto nga ni Ate Zoe nga dumedi nga sa bote, ay hayaan nga talaga nga namin. Minsan kasi ayaw niya kasi yung aming ulam, kaya nga syempre dedede na lang siya. Kaya mas okay na lang din sa amin nga na dumidede siya. Pagkagising nga mga meses, ay naku po, naligo na nga din nga ako. At dahil nga syempre marami pa nga din nga akong gagawin at ito na nga pilansya ko na nga yung mga dapat nga plansyahin. Fast forward nga mga meses ko na natapos na nga ako magplansya at dumedi na nga din nga si Ate Zoe. Syempre inipitan ko na nga din nga siya nga dyan nga ng buhok. Nag-iisip nga din nga ako nga mga meses kung ano nga magandang ipit nga na buhok nga kay Ate Zoe. Dapat nga mga meses kukulutan ko, pero sabi nga ni Daddy Ben, baby pa naman yan at bata pa naman, hindi naman na kailangan ng ganun pa, saka na lang. Kaya nga ganyan na nga lang nga din nga yung inipit ko nga sa buhok niya, yung normal lang talaga na ipit. At saka syempre nag-lighten makeup lang din naman ako sa kanya kasi hindi naman na kailangan ng sobrang grabing makeup. Pagkatapos ko nga syempre ayusin nga si Ate Zoe, syempre ako naman na nagpaayos nga kay Daddy Ben. Pinatuyo ko nga lang nga ng very light nga yung buhok ko, then pinaplansya ko na nga din. Aba naman syempre ate ng graduation, kailangan maganda tayo. Ay! Kapag nga gusto ko magpa-plancha nga ng buhok, syempre antayin ko nga lang yung walang pasok nga si Daddy Ben at saka syempre tsaka magpa-plancha. Pinapanood muna namin ng TV nga yung dalawa at napakaligali. Tapos na nga planchahin nga yung buhok ko. Ay syempre nagbihis na nga din nga kami nga dyan. Alam nyo naman pagka nga may mga okasyon, di kayo may mga lakad. Lagi nga talaga nga nahuhuli nga talaga ang magulang nga sa pag-aayos. Inuuna syempre ang mga chikiting. Ay dapat nga mga meses ko, naka-white t-shirt nga kami nga palayas nga ni Daddy Ben. Kaso nga naisip nga namin nga ni Daddy Ben, ako po para kami nga atin sa binyag. Kaya nga nag-iba kami ng dalawang kulay ng damit. Nakasuot nga na dyan nga si Daddy Ben nga ng pantalon tsaka nga sando, yung pang itaas na talaga yung kulang niya dyan. Kaya nga syempre inaisikaso niya na nga si Ate Zoe, sinutan niya na nga ang sapatos tsaka nilagyan niya nga din nga ng bimpo nga sa likod. Alam naman niya na mangyayari na ako na nga mag-aayos nga sa sarili ko. Syempre kailangan ko naman ng sign. Pagkatapos nga niya bigla nga dumating nga si Mama La, kaya nga sabi ko pakitali nga ito nga mat, hindi ko na nga din nga kaya nga italit. Madami nga din nga dinagawa nga si Daddy Ben. Ate Zoe nga pinaupo nga mula nga namin nga dyan at naku po napakaligali, mahulas talaga yung makeup niya. O diba natapos nga yung pag-aasikaso ko na wala akong binabayada na kahit ano. Kailangan sariling sikap lang. Tapos nga ni Daddy Ben nga asikasuhin nga si Ate Zoe, syempre nasikaso niya na nga din nga yung sarili niya. Sabi ko nga dyan nga sa parang nagbago yung itsura mo ha, kasi nga nakapolo ka. Syempre di naman kasi siya lagi nga nakaganito mag-ayos. Inayos ko nga din nga dyan nga yung kwelyo niya kasi nga hindi nga masyado nga ayos. Kaya nga sabi ko akin na nga ako nga ayusin ko. Sabi ko nga sa kanya, ang gwapo mo pala, kaya nga siya nga dyan nga itumawa. Sa inabahaba nga na pag-aasikaso nga namin nga mga meses ko, ay syempre ito na natapos na nga kami. Fast forward mga meses, pumunta na nga kami nga dito nga sa munisipyo nga ng Binangonan, dito sa may auditorium. Dito nga gaganapin nga yung graduation nga nila Ate Zoe. Nakalimutan ko nga ikabit nga yung ribbon, kaya nga pagdating nga namin, tsaka ko na nga lang nga kinabit nga yung ribbon nga dito na. Ayan nga kulay pink na ribbon na sash mga meses ko, ay si Tita Len nga bumili nga nyan nga sa kanya. Napakamahal naman kasi 50 pesos, ganun lang na ribbon. Eh syempre nag-iisang pamangkin na babae niya lang yan, kaya nga hindi niya nga din nga yung matitiis. At ganda nga siya nga dyan. Kanya-kanyang pagkakabit na nga lang nga kami nga dyan nga ni Daddy Ben. Pagkatapos niya nga mag-video nga sa akin, syempre ako naman na nag-video sa kanya dyan. Sobrang init nga nito nga mga meses ko, pero napakaaga pa, mga 7 pa lang. Buti na lang pagpasok namin sa auditorium, sobrang grabe nga lamig. Nga mga meses nandun nga sa gilid nga si Daddy Ben, pero mamaya-maya nga pabalik-balik nga ang bata, kaya nga syempre tinawag ko na nga din nga siya. Kinuha na nga din nga dyan nga ni Zoe nga yung diploma niya, tinawag na din nga sila isa-isa. Ang problema nga mga meses, hindi ko nga may upload kasi nga pa landscape nga yung ginawa nga ni Daddy Ben, ay naku naman. At syempre mga meses ko, pagkatapos nga ng program, picture na nga mga meses, ito nga yung mga laging kaibigan nga ni Zoe nga sa school. Kulang pa nga dyan nga ng isa, kasi nga yung isa nga is may sakit, kaya hindi nga siya nakapag-picture nga kay Ate Zoe. Tapos nga syempre nagpa-picture taking din nga kay Ma'am Sharon, para nga kahit papano is may souvenir nga sila. Si Matic naman na yan, hindi na sila magiging magkaklase nga sa susunod nga na taon. O siya mga meses ko, alam nyo na, hanggang dito lang muna. Oops, don't forget to follow my page para nga syempre lagi kang updated sa aking mga bago mini vlog. Ba naman meses, huwag mo lang di kalimutan i-share tsaka mag-subscribe nga sa aking YouTube channel. O siya mga meses ko, bye!